Article 12, Section 7 ng ating saligang batas that in cases of serious illness of the President, the public must be notified as to his state of health. Here's the thing, though. As I said a while ago, Attorney Rodriguez, you helped. You were Yes. also responsible in putting this president to power. Didn't you see any of these allegations of the president's sister way before it was divulged by Senator Amy Marcos? I've said this many times, Carmina, and I will say this again in your program. I am no virgin when it comes to talks of his I am no virgin. Ay, ba? Mga ano ma. Oh. being a drug addict or drug dependent or drug user. Pero wala akong nakitang personal nang kami magkasama. Hindi ko talaga nakita eh. And surprisingly, he was able to produce a negative drug test result specifically for cocaine use. And that was sometime in 2021. Pero hindi nga matapos Ano, we were able to produce. Pucha, asan ba yung ano? Vic Rodriguez. Ikaw pa nga yung nagpakita sa public nun eh. 'Di ba yung drug test? Oh. Ikaw yung nagpe-present. Ikaw yung nag-present sa tao nung drug test. Tapos ganyan yung pinagsasabi mo. Hindi he was able to produce. You. Both of you. You were able to produce. O yan na lang. Ito na lang muna. O yan o. Oh. Oh. Ayan. Lumabas na yung drug test nung even before. So hindi ko alam talaga kung anong pinagsasabi mo dyan. Tapos ang isyong ito, tinuldukan pa o exclamation point pa kahapon ng kanyang kapatid. So, ang kinakailangan gawin talaga ay sumailalim sa open, fair, transparent, and credible hearing. Oh, ulit ha. Hindi ko talaga nakita eh. And surprise Ayan, no? times, Carmina. And I will say this again. Ito ha, magkasama sila. 2016. 6 years. 6 years. Pucha, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? For 6 years. Magkasama sila, hindi nakita. Eh di ba kiniklaim niya? Di ba? Siya isa sa mga laging nandun kay PBBM simula nung natalo. And sabi rin ni Amy, nung natalo, lalong nalulong si PBBM. Ngayon, kung nalulong si PBBM, nung pagka-vice presidente, and while at that, ikaw yung kasama lagi ni PBBM, bakit hindi mo man lang nakita? Kahit isang beses? Lulong na lulong nga si PBBM. Ito pala isang pinakamagandang patunay. Pangkontra kay Amy. Oh, ulitin natin. To power. Didn't you see any of these allegations of the president's sister way before it was divulged by Senator Amy Marcos? I've said this many times, Carmina, and I will say this again in your program. I am no virgin when it comes to talks of his being a drug addict or drug dependent or drug user. Oh. Pero wala akong nakitang personal nang kami magkasama. Hindi ko talaga nakita eh. Wala eh. Hindi talaga nakita eh. Pero according to Amy, talagang nalulong. Guys, kasama niya si Vic Rodriguez. 2016 pa. Sila yung nag-aasikaso, nilalabanan nila yung kino-contest nila yung result. Pero hindi niya nakita. Tapos nung 2022 election, since naririnig na nila, si Vic Rodriguez, no, ni-require niya, siya yung campaign manager eh. Ni-require niya si PBB nung may clamor or nung nagsabi, wala nga clamor actually eh. Parang inaano pa lang eh. Si PBBM, nagpa-drug test na agad eh. Ura-urada. Vic Rodriguez. Meron palang chika-chika. 'Di ba? Sige, pasok. Surprisingly, he was able to produce a negative drug test result specifically for cocaine use. He was able to produce, dalawa nga kayo.
Dalawa kayo, ikaw ayan oh. Ba't ba ang kulit mo? Ayan oh, sabi niya no. Why should I do that? Oh, ayan oh. Noong 2021, ano sabi? Hindi ko mabasa eh, maliit. Yan eh. Ito ang sagot ni President Bongbong Marcos noong November 23, 2021. Oo. Anniversary. Anniversary. Nung paglalabas mo. Sino naglabas na nakalagay dyan? Ikaw. Ayan oh. Sabi dito, drug test result ni President Aspirant Bongbong Marcos kung saan lumabas na negatibo sa cocaine and dating senador via De La Vera BBM Chief of Staff Attorney Vic Rodriguez. Kita mo yon? Dalawang test pa yan. Kayo, ikaw pa naglabas. That was sometime in 2021. Pero hindi nga matapos-tapos ang isyong ito, tinuldukan pa o exclamation point pa kahapon ng kanyang kapatid. So, ang kinakailangan gawin talaga ay sumailalim sa open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. We're going to be talking to the press secretary in a moment after I talk to you to get his reaction to that. But let's move on with this interview. I was able to see one of your live streams, Attorney Rodriguez, and you said, and this is not verbatim, wherein you said, This is not verbatim. I love you. Napakagaling magsalita na ito niya. nakinig lang sana, kahit 50% noon, nung mga nanggagaling po sa inyo, hindi sana ganito yung sitwasyon. Again, not verbatim, but would you confirm that you said that? Yes. Okay. Ano yung sinasabi nyo dati? Kung sana nakinig lang ang Pangulo. Go ahead. It's also, by the way, it's also in my book. So consistently, ang sinasabi ko, wala nga nagbabasa ng libro mo. Para kasi Marcoleta. Nakalimutan na yata nila na marami akong kaibigan. Pucha, kailangan ba namin? Relevant ba sa buhay namin yun na alalahanin na marami kang kaibigan? Wala kaming pake. Kagaya din ng wala kaming pake sa libro mo. kami that we will pursue good governance. At ang aming tatalakayin sa 6 na taon ay kung paano mapabuti ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. At nagsimula nga iyan nung marami nang nagmamadali na mapunta sa mga posisyon na alam ko naman ay hindi nais maglingkod. Gusto lang gumawa ng pera, gusto lang mangurakot, gusto lang... Paano mo? Tinansya mo lang. Tansya-tansya, ganun. Shit, wait lang. Sa tingin ko hindi gagawa na maganda to. Sa tansya ko. Kasi, paano mo malalaman? Eh, nag-a-apply pala, sabi mo eh. Oh. So consistently, ang sinasabi ko, nagkaigi kami that we will pursue good governance. At ang aming tatalakayin sa 6 na... Good governance pala, gusto mo sana, sumama ka kay Maghalong. Gumawa libro ng mga kalbo. Dapat nga ilalagay ka sa Department of Agriculture. Magtatanim ka ng buhok. Sino yan? Ma'am Armina Bueno. Ma'am Armira Bueno. Pasensya na, hindi ko hindi kasi iba yung ano nyo ha. I really wish that naiintindihan nyo ako ha. taon ay kung paano mapabuti ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. At nagsimula nga iyan nung marami nang nagmamadali na mapunta sa mga posisyon na alam ko naman ay hindi nais maglingkod. Gusto lang gumawa ng pera, gusto lang mangurakot, gusto lang, alam mo yun, hindi nais maglingkod. Nga iyan, nung marami nang nagmamadali na mapunta sa mga posisyon na alam ko naman... nagmamadaling mapunta. Nagmamadaling mapunta. So, nakita nyo yung tense nung pangungusap niya. Gusto pa lang. So, ibig sabihin, mapupunta pa lang. Wala pa doon. Papunta pa lang. O, ano sabi? Hinulaan niya. Alam daw niya. Brad, hindi pa naging kahit barangay captain to ha. Hindi pa to naging politician. Hindi pa neto nadanas maging manalo. May solar panel sa noo, sabi ni... Pero, yung instinct niya sa pagkilatis, napakagaling na pala. Wala kang,
Hindi ko maintindihan yung ano mo, pandikdika mo, Ma'am Ilocana ka na. ay hindi Kakana ka nais na. maglingkod. Tatlong Gusto beses. lang gumawa ng pera, gusto lang mangurakot, gusto lang, alam mo yun, magsamantala ng kanilang closeness to the president or someone who is close to the president na nag-refer sa kanila. Kung yun pa lang ay naging Parang gusto lang magsamantala. Wala siyang patunay. Basta gusto niya lang husgahan. Judgmental ka lang, Brad. consistent siya at talagang inuna niya yung paglilingkod sa ating bansa, hindi niya aabutin ang ganitong kalaking krisis. Let's talk about the recent resignations. The resignation of DBM Secretary Mina Pangandaman. Did it come too little too late for you? Yes. Well, how so? Because Why? this issue, 100 days mahigit na nating pinag-uusapan itong isyong ito. Matagal nang kinakaladkad ang pangalan ni DBM Secretary at yung kanyang paano nabuo yung sweetheart deal na 2.85 billion between sa DBM at yung USEC ng Department of Education na hanggang ngayon ay hindi mapatawag-tawag ng Blue Ribbon. At apparently, just before we go on live, I think, ay nagsumiti na rin ng kanyang resignation yung USEC ng DepEd na si Trigib Olaybar. Ano ito? Bakit nung nagkakaipitan na resignation and then what? Aalis din sila sa bansa? Katulad ng ginawa ni Secretary Manny Bunoan, kagaya ng ginawa ni Saldico. Yan yung mga dapat nung una pa lamang ay ipinatawag na nila kung gusto nilang maging credible kung ano man ang gagawin nilang investigation. As I have said many Bakit? Hindi ba pinatawag si Secretary Bonoan? Ha? Hindi ba kinastigo sa Senate? Gago rin to no? times, sa lahat ng gagawin, lalo pat ganito kaselan, perception is everything. If people perceive you to be Alam mo kaya hindi ka manalo-nalo and alam mo, kahit kailan hindi ka mananalo, mananatili kang loser. No? Kasi puro ka assumption Puro ka ganto, puro ka tansya, puro ka backlog ang pungal. protecting yung mga kampon mo, then behold, Naging barangay captain yan, good governance, umpisa pa lang, nagbenta na ng posisyon. Naging barangay captain na ba? Ba't sabi dati ni Thinking Pinoy? Totoo ba yan, Ma'am Yayaning? Di ba sabi niya, kahit nga barangay captain, di pa nanalo to Sabi. Di ba? whole process tainted na. Yan ang nangyayari ngayon. Let's go back to when it all began. We know that the former DBM secretary was one of the OGs in this cabinet, was appointed by the president. You were still there at that time. Who was responsible in pushing that the former DBM secretary, Mina Pangandaman, be given the DBM portfolio? Si Martin Romualdez, And how did he do that? abay, dala nila sa bahay ni BBM yan At yan nga daw ang magiging DBM secretary. Hindi ko kilala yan. And what was being Wala lang wala siyang may sagot No? Wala siyang, hindi niya alam. Pero, si Speaker Martin daw yung nagpasok. Bakit? Paano daw? Punta daw sa bahay yan Pero, during that time, nung ipinasok, kasama niya pa si PBBM. Siya pa yung executive secretary nun, kasabayan niya. Yun pa yung ginamit na premise ni Carmina. Ulit and how did he do that? Abay, dala nila The former DBM secretary was one of the OGs in this cabinet, was appointed by the president. You were still there at that time. You were still there at that time. OG. Who was responsible in pushing that the former DBM secretary, Mina Pangandaman, be given the DBM portfolio? si Martin Romualdez. So si Speaker Martin daw. And how did he do that? Abay, dala nila sa bahay ni BBM yan At yan nga daw ang magiging Dadalhin lang daw sa bahay ni PBBM Wala din Akusasyon lang DBM secretary. Hindi ko kilala yan. Hindi niya daw kilala. And what Wala lang Ayop na. Abogado yan was being said during that time as to why she should have that portfolio? Well, apparently, Nagme-menopause. marunong daw sa proseso ng gobyerno, marunong naman talaga. Sumobra nga lang ang dunong, hindi ginamit sa tama. At qualified naman, etc. Di okay naman. I am just the executive secretary, the glorified secretary to the president. Yun lang naman ang papel ng executive secretary. So pag nagdesisyon ng presidente, itong ating BBM, di yan ang ating BBM. But malinaw sa akin na ang nagdala dyan sa bahay ni BBM doon sa Forbes ay si Martin Romualdez. Hindi ho ba kayo nagtaka ng mga panahon na yon? As you were forming the cabinet of the president whom you helped win in the 2022 elections, kung bakit siya? Hindi ako pwedeng magduda, Carmina, lalo na pagka meron ng disposisyon o desisyon ng aking Pangulo. Sapagkat again, I'm just his alter ego, eventually and ultimately, kung ano ang kanyang mapapagpapasyahan, hindi
hindi naman pwedeng mas marunong pa tayo doon sa pinakamataas pagdating sa hierarchy ng gobyerno. So nung binigay niya yung kanyang approval, yung kanyang imprimatur, yan na ang BBM Secretary. But was there something during that time that gave you pause, that sort of made you tentative about the decision, giving her, the former DBM Secretary Pangandaman, the budget portfolio? Go ahead. Sincerely, Carmina, wala na akong opportunity sapagkat nung dinala nung gabing iyon, right there and then, okay, siya ang BBM Secretary. Dahil nga dinala ni Martin Romualdez. Knowing what you know, Ha? that she resigned, Siyempre manunumpa pa yan eh. Pagdala to. Wala na. Siya na yung DBM. Wala ka na magagawa. Kutya. Never say never, Brad. Quitter ka para kasi magalong eh. out of delicadeza, should this have been Pangandaman's reason, or even without the rebel stand to benefit, if the vice ayusin lang ang investigasyon, you said that as well, but how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na Ayaw ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga Kalbo ka kasi. Kaya talon ka ng talon, kaya nabubuking ka ni Carmina eh. Ability, at one point you even said, wala namang masama sa pag-ako ng pagkakamali. Again, not verbatim, but in so many words you said that. Ayusin lang ang investigasyon, you said that as well, but how did you go from there to calling for the president to step down? ang linaw-linaw na Ayaw ayusin yung investigation, pinagtatakpan Bakit gusto mo na siyang pababain? Eh, ang sigaw mo lang dati, ayusin yung investigasyon. Eh, ang linaw ni. Ayaw talaga niya ayusin eh. Kaya bumaba na lang siya. Sa dati, sabi ko, ayusin niya eh. Eh, ngayon, ayaw pa na ayusin yung investigasyon eh. Sabi niya, ilang buwan na ba yan? 3 months na eh. Ang nahayop na yan. Saan kaya ito nakuha ni PBBM dati kasi? Ikaw rin eh, PBBM eh. Naknandeting oh. Nang nagpa-interview ka para lang masunog sa sarili mong statement. Sabi mo yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya hinuyog-yug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands Corruption to is not- benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How akala niya eh. Uta, ang hina mo makagets eh. Yan tanong yan na rin yun eh. Bakit nga parang gustong tanga? Bobo po dyan. Tinanong na siya ng pasimplihan. Feeling niya, ang ganda pa na sagot niya eh. Siya na magbe-benefit nito. The Filipino people. Bobo. Sabi, ha? Sabi ni siguro ni Carmina, what? What? Come again? Kailangan pang ulitin eh. Di ba? Corruption is destabilization. But that's where it gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. Nalito eh. Nalito si Carmina eh. What? Sabi, ano mo? Ano mo? Paano mo nasabi? How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when Kita mo, inulit pa ulit. you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, the deaths of Ang countless hina talaga ng kokote rito, no? Dito mo malalaman na hindi mo talaga dapat iboto to eh. Ang hina ng kokote nito ni Panot. Tinatanong siya, ang tanong sa kanya, paano mo naatim na ilagay dyan si Sara? Ay hindi, kasi salagang siya dapat eh, dahil sabi ng konstitusyon. Sabi, ang binabangga doon ni Crush Carmina, ang binabangga niya ron is yung yung logic na dahil sa korupsyon, ilalagay mo, hindi, halos hindi pa makatapos eh. Ang dahilan mo dahil sa korupsyon, dahil corrupt si PBBM at hindi niya inaayos, gusto mo palitan siya ng isang na corrupt. Hindi! Constitution! Pucha, bobo!
of countless deaths of your countrymen, Attorney Are you Rodriguez, saying not to that mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying Go ahead. I would love to do that. All right. Go ahead. Lumayo that nga when no? Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon Boss the B. 1987 Constitution and May hawak pa. Ready ah. Ready si Pano to. Ayop na yan oh. Ang sarap yan, no? Imim nito eh. May hawak pang libro ng Constitution. Yan ba yun? Napaka-nipis naman. In denial lang siya, sabi ni Boss SpongeBob. skip the rule on succession. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? Merong pagbabanta. Gusto nga pumatay. Oh. Meron, sabi niya, I kill you. Hindi verbatim pero parang ganon. No joke. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Tanga, bobo. May mga option nga, meron din sigaw na sana magpakamatay na tong si Sara. Ay, hindi, sorry. Mali. Magpakamatay. May mga nga nasabi, bumaba rin daw si Sara. Oh. Bumaba na siya. Dire-diretso sa hukay. Hindi, bumaba din daw bilang vice presidente. Kasi ba't mo nga naman ilalagay? Oh, sabi nga ni Montulpo may sinto daw yun, may sinto-sinto, may tama sa utak. Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. Ha? Totoo? So, constitutional na pababain mo, hilingin mong bumaba si PBBM? Constitutional yan! Sagot! Anak ng tinaktipaklong By the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how Wala can kang you... magagawa ron. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun. Iyan ang ating saligang But batas. how can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitution? Ang tinatanong dyan yung advokasya mo. Lahat naman alam Lahat naman alam na magbe-benefit talaga si Sara. Talagang alam din namin na yan yung constitution. Ang tanong doon, paano mo naaatim? Sana bobo? Paano mo naaatim na patalsikin yung Pangulo, pero alam mo naman na magbe-benefit si Sara? Ganun kasi yung tanong doon. Utsay ni layman's term ko na para lang magets mo. Pag di mo pa nagets yan, bopols ka. Constitutional succession, as you said. The vice president, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at linear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Utot! Wag kami. Yung nga nag-red flag tapos sasabihin mo okay na. Buksan ulit natin yung wag kang mag-alala, February na. Regalo na sa akin yan ng mga congressman. No? February 29. Dali. Kutya, yung impeachment, dali kayo dyan, Brad. Walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sabi nga ni Tolnyolo, hindi, nung wala, meron, naka-archive lang, naka-archive. Ha? Kami pa lolokohin mo? Alam mo ba yung naka-archive? Pwede mong i-unarchive yun. Sabi niya. Talaga si Tolnyolo. Love you, bro. Galit na galit si Tolnyolo Ha? Di mo daw magets yung
Kita mo, wala to. So yung sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente Malapit umiiral na ang next year ating magdasal saligang na si patak. Sara. Magdasal na kayo! Pero talaga, no? Si Sara, pag si Sara na impeach, eto talaga. 'Di ba? Lahat kayo diyan. Who's the anchor? Si Carmina. Pagka si Sara talaga na impeach, tatahimik yung ano natin eh. Tatahimik yung Pinas. Sa totoo lang. Ang Vice Presidente O kaya biglang magtaguto. 'Di ba? ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa. Hindi natin pareho imbensyon yan. Yan ay nakasulat, nakagaransya at nakaukit sa ating 1987 Hindi nakaukit. Dali ka dyan. Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the president? Why not include the vice president as well? Yun ang sinasabi ng iba. Ang panawagan hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're gonna have to leave it at that. As you said, pwede tayong maghapon magdiskusyon. But I appreciate- Sasabat pa sana eh. Sasabat eh. Wala na eh. Pero I'm gonna leave you with that. Kasi sinabi mo na kahit maghapon tayo dito, hindi naman pala ikaw makakasagot ng matalinong pagsagot dahil medyo nahahamugan yung bambunan mo. Sabi ni Carmina.